Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Martes, garantisadong mabilis lang to. Matapos ang 7 taon, balik kulungan ang dating senador na si Ramon Bong Revilla dahil sa mga kasong graft at malversation na may kaugnayan sa flood control scandal. Mabilis sa balitang hatid ni Michelle Guillam. Ipinadedetene ng Sandigan Bayan 3rd Division si former Senator Bong Revilla sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. Kasunod yan ang kanyang pagharap sa anti-graft court para sa return of warrant of arrest kaugnay ng mga kaso niyang may kinalaman sa flood control corruption scandal. Kusang sumuko si Revilla sa Camp Crame sa Quezon City kagabi kasabay ng paglabas ng warrant of arrest laban sa kanya dahil sa mga kasong graft at malversation. Inaapela naman ang counsel ni Revilla na mailipat siya sa custodial facility ng Philippine National Police kung saan siya dati nang nakulong ng 4 na taon. Nakatakdang dinggin ang motion to transfer ng kampo ni Revilla sa Biyernes kasabay ng kanyang arraignment at pre-trial. Samantala, nagbayad si Revilla ng 90,000 pesos na piyansa para sa hiwalay na kaso niyang graft sa 4th Division ng Sandigan Bayan. Pero hindi pa rin siya laya dahil non-bailable ang isa pa niyang kasong malversation. Bago ibaba ang commitment order na unang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na walang ibibigay na special treatment kay Revilla kahit na matagal niya na itong kaibigan. Matagal na kami magkaibigan. But duty calls, there are no exceptions to the rule. Ang pag sinabi ng Sandigan to arrest him, I advise him to, ang best ko na magawa is advise him to surrender peacefully. I assure you, walang magiging special treatment doon. Sinabi rin ni Remulla na hindi na pwede manatili si Revilla sa PNP Custodial Facility dahil ide-demolish ng gusali ngayong buwan. Ayon pa kay Remulla, hindi bababa sa 20 ang isinukong firearm ng dating senador. Nag-ugat sa umunay Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan ang mga kaso laban kay Revilla at sa 6 na dating opisyal ng DPWH Bulacan, 1st District Engineering Office. Nagkuntsabahan umano ang mga akusado para mapalabas ang 76 million pesos para sa isang 92.8 million pesos na halagaan ng flood control project na idineklarang kompleto kahit hindi nasimulan. Di umano, pineke nila ang mga dokumento sa proyekto para mapalabas ang pondo. Para naman sa Malacanang, ang pagharap sa kaso ng Revilla ay patunay na kahit kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos ay hindi ligtas sa investigasyon sa korupsyon sa flood control projects. Una pa lang pong nabanggit ang pangalang Senator Bong Revilla, doon pa lang po nag-react na po ang Pangulo at syempre nagulat po siya dahil kaalyado pa niya po. Pero sabi nga niya po, makailang ulit sabihin niya, kahit nga po kaalyado, kung kailangan imbestigahan, dapat imbestigahan. Hiniling naman ni Cavite Representative Jolo Revilla na hayaang manaig ang justice system sa kaso at huwag agad husgahan ang ama. Michelle Guillam para sa All TV News, Channel 2. Humarap sa Sandigan Bayan kanina si DPWH Secretary Vince Dizon para tumistigo laban sa mga akusado sa substandard na flood control project sa Oriental Mindoro. Kabilang na dito ang paglilitis ng anti-graft court laban kay Zaldico. Narito ang report. Tiniyak ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na matibay ang ebidensya ng gobyerno laban sa mga sangkot sa substandard at maanumalyang 289 million peso flood control project sa Nauhan, Oriental Mindoro kung saan dawit si dating Congressman Zaldico. Sinabi ito ng kalihim sa kanyang pagtestigo ngayong araw sa Sandigan Bayan, kaugnay ng bail hearing ng mga dating opisyal ng DPWH na nahaharap sa kasong malversation o pagdidispalko ng pera ng taong bayan. Ang pagdinig ay bunsod ng mga petisyon para sa piyansa na inihain ng mga akusadong dating opisyal ng DPWH, kabilang sina Gerald Pacanan, DPWH Regional Director Mima Ropa, Jean Ryan Altea at Ruben Santos, Assistant Regional Directors, Montrexis Tamayo, OIC Chief Planning and Design Division, Dominic Serrano, Construction Division Chief, Dennis Abagon, OIC Chief Quality Assurance and Hydrology Division, Juliet Calvo, Maintenance Division Chief,
Lerma Caico Accountant at Felizardo Casuno ang DPWH Project Engineer 3. Ayon kay Dizon, malinaw na malinaw ang mga ebidensyang nakalap ng gobyerno lalo na matapos ang aktwal na inspeksyon sa proyekto. Ipinaliwanag ng kalihim na base sa detailed engineering design, ang steel sheet piles ng proyekto ay dapat may 12 meters na haba. Subalit sa aktwal na inspeksyon ay 3 metro lamang ang nakita. Kitang-kita naman natin na talagang substandard yung mga ginagay na mga sheet pile. Talagang mapapatunayan na talagang substandard yung proyekto at nagkakonsyabahan ang SunWest, si former Congressman Zaldico at mga taga-DPWH para gumawa ng isang substandard na project para nakawin ang pera ng mga kababayan natin. Ang proyekto ay isinagawa ng SunWest Construction, ang kumpanyang umano'y konektado kay Zaldico. Kumpiyansa si Secretary Dizon na kakatigan ng Sandigan Bayan ang prosekusyon at tatanggihan ng mga petisyon para sa piyansa ng mga akusado. Ayon pa sa kalihim, asahan din na masusundan pa ang pagharap nito sa anti-graft court hearings para naman sa mga kaso ng flood control project sa Davao Occidental at Bulacan. Sa iba pa mga balita, Tropical Depression Ada wala ng direktang epekto sa bansa. Pero bagong LPA sa labas ng PAR, binabantayan ng Pag-asa. Toll rate sa NLEX tataas epektibo ngayong araw. At ashfall na itala sa Bulkang Mayon. Plume nakikita rin sa dalisdis nito. Patuloy ang nakikitang katamtamang pagsingaw o plume mula sa Bulkang Mayon na napadpad sa timog silangang bahagi ng dalisdis nito. Ayon sa PHIVOLCS, naitala ang 13 volcanic earthquakes, 340 rockfall events at 45 pyroclastic density currents o uson mula sa bulkan. Mayroon ding naitalang 3,061 tonelada kada araw ng asupre o sulfur dioxide flux. Kagabi ay nakitaan ng banaag o crater glow ang Bulkang Mayon. Mayroon din naitalang ashfall sa ilang parte ng lalawigan, kung kaya tinihikayat ang lahat ng apektado na magsuot ng face mask. Epektibo na ngayong araw ang pagtaas ng toll rate sa North Luzon Expressway o NLEX. Ito ay matapos aprobahan ng Toll Regulatory Board o TRB ang adjusted toll rate sa open system o ang Balintawak, Caloocan, Mindanao Avenue hanggang north of Marilao. Ang adjustment ay 26 centavos kada kilometro sa closed system para sa Class 1, 65 centavos naman sa Class 2 at 78 centavos para sa Class 3. Ayon sa Regulatory Board, layunin ng hakbang na mapanatili ang maayos na operasyon, maintenance at patuloy na pagsasaayos ng expressway. Update sa lagay ng panahon, wala nang direktang epekto sa bansa si Tropical Depression Ada na ngayon nasa 820 kilometers ng Northern Luzon. Ngunit magdadala naman ng mahihinang pag-ulan ang Northeast Monsoon o Amihan sa bahagi ng Cagayan Valley at Cordillera. Asahan naman ang magandang panahon sa nalalabing bahagi ng bansa. Pero andyan pa rin ang tsansa ng kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat dala ng localized thunderstorms. Samantala, mayroong binabantayang low pressure area ang Pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Huli naman niyang namataan sa layong 2,245 kilometers silangan ng southeastern Mindanao at kumikilos nga ito ngayon pa north-northwestward ng may kabagalan. Bagaman sa ngayon ay mababa pa yung tsansa nito na maging isang ganap na bagyo, ngunit pinapakita nga sa ating tropical cyclone threat potential na may posibilidad na naman na lumapit nga ito dito sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa sports balita, sigurado na ang medalya para sa Pilipinas Warriors, men's and women's national basketball wheelchair team. Matapos umabante sa finals ng 3x3 wheelchair basketball competition sa 13th ASEAN Para Games sa Thailand. Aiming for that first win sa ating women's 3x3 wheelchair basketball team. Gumawa ng kasaysayan ng Philippine Women's Wheelchair Team matapos itong makapasok sa unang pagkakataon sa finals ng 3x3 basketball event. Tinalo ng women's team ang Laos sa semifinals sa score na 8-4. Makakalaban ng women's team sa finals ang host nation na Thailand. Pasok na rin sa finals ng 3x3 ang men's national team matapos itong talunin ang Indonesia at Malaysia. Sa nasabing Para Games, makakaharap din ng men's team ang national men's team ng Thailand. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website alltv.ph/news.
I-like at i-follow din ang aming social media accounts. Mapapanood nyo na rin kami sa Planet Cable Channel 3. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.